Matapos nang sabihin ni Shu na makikipagtulungan naman siya sa mga stage 1 ngayon, ay sinabi ni Yi Chen na alam niya kung saan nakatira si Duan Mu Yun Ai. Sinabi nga din ni Yi Chen na pangatlo ito sa rangkang kaya pwede umanong mag-umpisa ang ating bida sa kanya. Sinabi nga din nito na nagmula si Duan Mu Yun Ai sa West Capital, at anak nga daw ito sa labas ng Celestial Emperor na si Duan Mu Huangqi. Kaya naman biglang tinanong ni Shu kung bakit hindi ang mismong Celestial Emperor ang magturo sa kanyang anak, at tinatanong nga din ni Shu kung bakit kailangan pa nitong makipagkumpetensya sa selection. Pero mas mainam na lugar nga daw ang Sword Pavilion ayon kay Yi Chen, kaya naman iniisip ng magkapatid kung bakit napakataas ng tingin nila sa Sword Pavilion, at kung bakit umano kaya nitong sapawan maging ang mga Celestial Emperor. Tinanong nga din ni Shu kung ganun ba talaga kahiwaga ang Sword Pavilion, at kung ang mga Celestial Emperor ba ay hindi kayang mag-train at gawin maestro ang mga tauhan nila. Sinabi naman ni Yi Chen na iba ang Sword Pavilion sa lahat, at ang pag-aaral nga daw doon ay tila isang uri na din ng pananampalataya. Isa pa ay tinatag nga daw ito ng babaeng tumulong sa kanilang hari upang mapalawak ang kanilang nasasakupan, kung saan ay ilang beses din daw niligtas ng founder ng Sword Pavilion ang kanilang kaharian. Pag naging miyembro nga daw ng Sword Pavilion ang isang tao o cultivator, ay magkakaroon nito ng free pass, kung saan ay mas aliman nito sa matinding labanan o digmaan, ay hindi nila ito pwedeng patayin o pagbantaan ang kanyang buhay. Pero anak pa rin naman ng Celestial Emperor si Duan Mu Yun Ai, kaya paano umanong magkakaroon ng banta ang kanyang buhay tanong ng ating bida, at sinabi naman ni Yi Chen na mayroon pa ding ibang Celestial Emperors. Isa pa nga daw ay may pagkakataon silang maging maestro pag nakapasok sila ng Sword Pavilion, at kahit mahirap nga daw ang tatahaking landas o magiging proseso nito, ay makakasiguro naman sila sa magandang kinabukasan. Nagulat naman si Shu sa sinabi ni Yi Chen, at agad nga niyang tinanong kung may paraan ba para maging maestro, sabay tanong kung madami bang maestro sa Sword Pavilion, dahil ang alam nga daw niya ay mahigit 10 lang ang maestro ng Luniverse. Yun lang ang sinasabi nila wika naman ni Yi Chen, pero ang totoo daw ay mahigit 100 taon na ang sinasabi nilang mahigit 10 lang ang maestro dito sa Luniverse, at 1/3 nga daw ng mga maestro ay nagmula sa Sword Pavilion. Sinabi nga din daw ng founder ng Sword Pavilion na nais lang niya ng 1/3 ng kaharian, at kalaunan ay napag-alaman na lang din daw ng mga tao na 1/3 din ang bilang ng maestro ay nagmula sa Sword Pavilion. Agad ngang na-imagine ng ating bida ang founder ng Sword Pavilion, kung saan ay na-imagine niya din ito habang sinasabi na nais lang niya ng 1/3 ng teritoryo nila. Isa nga siyang maalamat na babae wika pa ng ating bida. Pero sinabi naman ni Yi Chen na dahil sa nais ng founder ang 1/3 ng teritoryo, ay binigay ng hari ang 1/3 ng kita nila mula sa tax. Sinabi nga din ito na sumikat ang Sword Pavilion ang dahil sa founder nila, at ang level umano nito ay mas mataas pa sa maestro tulad ng dating hari. Tinanong naman ni Shu kung anong klase ng kapangyarihan meron ang mga cultivator na mas mataas pa sa maestro, pero wala nga daw idea si Yi Chen, dahil ang lahat umano ng nakakita sa kanilang lakas, ay kasalukuyan ng nakabaon sa lupa. Sinabi nga din ni Yi Chen na 3 pa lang umano ang taong lumagpas sa maestro ang cultivation, ito ay ang dating hari, founder ng Sword Pavilion at ang Lord sa King's Palace. Pero ang founder nga lang daw ng Sword Pavilion ang kumukuha ng mga disipulo, kaya naman talagang pinapadala ng mga Celestial Emperors ang kanilang mga anak sa Sword Pavilion. Sige kuha ko na wika naman ng ating bida, habang iniisip na tagahanga din ng dating hari at ng founder ng Sword Pavilion itong si Yi Chen. Iniisip nga din ni Shu na isa na siyang stage 1 ngayon. Pero mayroon pa nga daw 3 nebula sa kanyang star system ang naghihintay na magliwanag. Kaya naman iniisip din niya na basta mayroong sapat na negative points, ay siguradong malalagpasan nila ni Xiaoyu ang maestro level balang araw. Ilang sandali pa ay tinanong naman ni Xiaoyu kung magtutungo ba sila kay Duan Mu Yun Ai, tinatanong nga din ni Xiaoyu kung kailangan na ba niyang ipagdasal na magtagumpay siya sa kanyang plano. Pero sinabi lang naman ni Shu na nais lang nitong makita na sumable ulit ang kanyang plano. Gayunpaman ay hindi nga daw siya bibigyan ng pagkakataon ng ating bida na makita ito, kaya naman agad na niyang hinayla si Yi Chen, at sinabi na kailangan na nilang umalis. Samantala pagsapit naman ng gabi ay pumuslit ang mga ito sa isang lugar, dito nga ay sinabi ni Yi Chen na dito nakatira si Duan Mu Yun Ai, at ang lugar umanong ito ay pag-aari ng Celestial Emperor na si Duan Mu Huangqi. Sinabi naman ni Shu na manahimik na muna siya, hindi nga daw pwedeng sumable ang plano niya ngayon.
Sinabi nga din ng ating bida na nais niyang malaman kung anong klase ng tao itong si Duan Muyun ay. Ilang sandali pa nga matapos makapasok ang mga ito sa loob ng bakuran ay wala naman silang makitang mga tao, kaya nagpatuloy sila sa pag-iikot sa lugar at pinuntahan ang bawat kwarto, gayunpaman ay wala pa din silang makita. At makalipas pa nga ang ilang sandali, ay naiinis na naman ang ating bida, wala man lang guards o taga-silbi dito wika pa nga niya, sabay tanong kung talaga bang nag-e-enjoy si Duan Muyun ay na mag-isa, o talagang kulang lang sila sa seguridad. Pero biglang may nagtanong kung sino sila, at nakita nga nila ang isang silawit kung saan kasabay nito ang paglamig ng hangin sa paligid, at ilang sandali pa ang lumipas ay makikita natin ang lalaking ito, at siya nga si Duan Muyun ay. Nag-aatubili namang sinabi ni Shu na nais niyang makipagtulungan dito, sinabi nga din niya na madaming stage 2 cultivator sa selection, at kung magtutulungan umano ang mga ito upang labanan sila ay magiging problema ito sa kanila. Pero hindi pa nga natatapos ng ating bida ang nais niyang sabihin ay pinapalayas na sila nito. Kaya naman nagagalit nitong tinanong kung bakit, agad na din siyang sumugod, at dito ay tinatanong ng ating bida kung bakit hindi man lang siya hayaang matapos magsalita, at kasabay nga ng kanyang pag-atake, ay sinabi ni Shu na nais niya lang naman na gumana ang kanyang plano. Pero mabilis namang gumawa ng barrier itong si Duan Muyun ay, at dito ay sinabi din niya na ipakita ng ating bida ang kanyang kapabilidad. Pero bigla itong nagulat, matapos makita ang pinsala na dulot ng pag-atake ng ating bida, at nagkaroon nga ng sunod-sunod na pagsabog dahil sa atake ni Shu. Iniisip nga nitong si Duan Muyun ay na malakas at matalas ang sword intent ng ating bida, kaya naman ginamit niya ang pangalawang level ng abilidad niya, upang palakasin pa ang kanyang depensa. Pero tinanong lang naman ni Shu kung puro depensa lang daw ba ang alam niya. At tinatanong nga din ng ating bida kung ito lang daw ba ang kayang gawin ng anak ng isang Celestial Emperor. Dahilan upang mapamura na lang ito, iniisip nga nito na inaasar siya ng ating bida upang tumigil siya sa pagdepensa, sabay bigay ng negative points. Pero ang ibig sabihin daw pala ng ating bida, ay mapipilitan siyang gumamit ng mas malakas pang puwersa upang wasakin ang kanyang depensa, pag hindi siya umatake. Agad na ding ginamit ni Shu ang kanyang water element, at masyado nga ang gulat nito sa kanyang nakita, kung saan matapos maglunsad ng pag-atake ang ating bida, ay napapatanong na lang ito kung isa lang daw ba talagang stage 1 cultivator si Shu. Matapos nang tumama ang pag-atake ni Shu, ay nawasak ang buong paligid, kasabay din ito ang pagtaas ng puting bandera ni Duan Muyun ay, at sinabi na umaayaw na siya. Kaya naman napatakip na lang sa mukha ang ating bida, at kung alam nga lang daw niya na mangyayari ito, ay dapat pumusta na daw muna sila. Samantala kinabukasan naman sa tinutuluyan ng ating bida, ay nagulat pa ang lalaki ng tanongin ni Shu kung talaga bang pumusta si Xiaoyu. Oo wika naman ni Xiaoyu, at nagtungo nga daw siya sa gambling house pag alis nila, dahil alam niyang malaki ang pag-asa niyang manalo. Kaya naman naisip na lang ni Shu na wala talagang tiwala ang kanyang kapatid sa mga plano niya, sabay sabi na sira na talaga ang reputasyon niya. Naiiyak na nga lang ito habang sinasabi na ang importante ay nanalo naman sila sa pastahan. Sabay sabi na nais niyang kumain sa labas upang makita ang reaksyon ng mga tao. Habang itong si Yi Chen naman ay iniisip kung anong klase ng magkapatid itong si Xiaoyu at Lu Shu, kilalang kilala nga daw nila ang isa't isa, at talagang pinagkakaperahan pa nila ang mga nangyayari. Samantala sa Song Gambling House naman, ay masyado ang galit ng lalaking ito matapos matanggal sa selection si Duan Muyun ay, sinabi nga din ito na kailangan nilang mahanap si Lu Shu sa loob ng 3 araw, dahil kung hindi ay mamamatay sila. Samantala sa isang kainan naman, ay sinabi ng ating bida na matino ang kanin nila dito, sa wakas ay nakahanap din tayo ng kainan na may lasa ang pagkain wika pa nga niya. Mukhang nag-e-enjoy kaya wika naman ni Xiaoyu, sabay sabi na kailangan niyang alalahanin na walang gumana sa kanyang mga plano, pero kung ibibilan nga daw niya ng candy fruits itong si Xiaoyu, ay bibigyan siya ng mga idea na siguradong gagana, at sumakit nga ang puso ni Shu na tila tinamaan ng palaso. Ilang sandali pa ay sinabi nito na gumana naman ang kanyang plano, na bawasan na nga daw ang mga katunggali niya sa selection, at bukod dito ay wala ding nakakaalam na siya ang may kagagawa nito. Sinabi nga din niya na hindi man katulad ng kanyang inaasahan ang naging proseso, ay parehas pa din naman ang resulta. Pero duda naman itong si Xiaoyu, at tinatanong nga niya ang ating bida kung sigurado ba talaga siyang wala pang nakakaalam na siya ang may kagagawa ng lahat. Narinig nga nila ang usapan ng mga lalaking ito sa kabilang lamesa, kung saan ay sinasabi ng isang lalaki na matapos matanggal si Duan Muyun ay,
ay malaki ang natalo sa kanya. Sinabi nga din nila na halata o obvious naman na ang lahat, ang number 2 at number 3 nga daw sa listahan ay natanggal na, pero nananatili pa din si Lucio sa unahan ng listahan. Dahilan upang ma-realize ng ating bida na naisip na nilang siya ang may kagagawa ng lahat, pero paano daw kaya yun nangyari, dahil magkakaibang techniques naman ang ginamit niya upang lituhin ang mga tao. Ilang sandali pa ay sinabi ng isa na mayroon siyang narinig na chismis, at ayon nga daw sa chismis ay tatanggalin ni Lucio ang lahat ng kalahok sa selection ng paisa-isa, at dahil nga daw dito ay nag-uumpisa ng bumili ng pwesto sa listahan ang mga kandidato sa gambling house. Pero ang alam lang naman daw ng isa, ay pinagpupustahan lang nila kung sino ang susunod na mamalasin at matatanggal sa pwesto. Sinabi nga din nila na malamang umano sa ang susunod na target ni Lucio ay ang pang-apat sa ranking, kaya naman daw nag-uunahang bumayad ng malaking halaga ang mga nobles, upang malagay sa pwestong yon o 4th rank ang kanilang mga kaaway, dahil inaasahan nga daw nila na magagamit nila si Lucio para matanggal ang mga kaaway nila sa selection. Kaya naman naisip na lang ng ating bida na ginagamit siya ng mga ito, pero hindi nga daw ganun ang pagpili niya ng target, pinipili nga daw ni Shu ang target niya base sa kanilang lakas, at kung malaki ba ang pwede niyang mapanalunan mula sa gambling house. Samantala dumating naman ang isang lalaking ito para bumili ng porridge at pagkaing amoy alipo nga, pickles pala, at dito ay tinanong nga siya ng tindero kung bakit nakabalik na siya agad, akala nga daw nito ay nagtungo ang bumibili sa Nanggeng upang mamili ng kalakal. Pero bigla naman itong naiyak at sinabi na huwag nang banggitin ang patungkol dito, ayon nga daw sa chismis ay napapanaginipan ng lahat ng nagtutungo sa Nanggeng City, ang patungkol sa puting squirrel na nagtitinda ng sabon. Ayon nga din dito ay tila umano nagkaroon ng buhay ang squirrel na nakatatak sa sabon, kaya nakakatakot umano ang magtungo sa Nanggeng ngayon, at dahil nga sa kwento ng lalaki, ay naisip ng magkapatid na andito na din ang kanilang squirrel. Samantala sa Nanggeng City naman ay diniklara nito ang kanyang sarili bilang number 1 sa kanilang sales, at sa pagbabanga niya ay iniisip nito na nag-aalala umano siyang hindi siya matatanggap ng mga tao dito, dahil nasa wala si Lucio at Xiaoyu. Pero kabaliktaran nga daw ng kanyang iniisip ang nangyari, at sinabi nga din niya na sweet umano ang magkapatid sa kanya, dahil hindi siya nakalimutan ng mga ito, kahit pa nasa ibang daigdig na sila. Ilang sandali pa ay bigla namang may kumakatok sa kanyang pintuan, kaya naman agad itong lumabas at tinanong kung ano ang kailangan nila. Dito ay tinawag ni Heitan na kapatid ang squirrel, sabay sabi na matagal na umanong naglilingkod ang squirrel sa ating bida, at tinatanong nga ng mga ito kung paano umano nila matatakasan ang paggawa ng homework. Iniisip lang naman ng squirrel na kung mayroon lang sanang paraan para matakasan ang paggawa ng homework, ay malamang sa hindi sana siya ganito ngayon, pero malaking bagay nga daw na natuto siyang magsulat. Nagmamakaawa na nga din itong sila Heitan upang sabihin sa kanila ng squirrel ang paraan, at dahil nga sa hindi niya kayang sabihin ang totoo na wala talagang ibang paraan, ay sinabi na lang nito na pwede nilang isantabi ang paggawa ng homework, pag may importante silang trabaho na gagawin. Masyado nga ang tuwa ni Heitan sa sinabi ng squirrel, kung saan ay labis-labis din ang pasasalamat niya dito, sabay tanong kung ano kaya ang pwede nilang gawin. Sinabi naman ng isa na tapos na sila sa pagpapatayo ng infrastruktura, at ang pwede na lang nilang gawin ay habulin at patayin ang mga bandido, upang maging ligtas ang lugar nila at mga caravan sa daan. Pero napapatanong nga din ito kung may bandido pa ba sa kanilang nasasakupan, dahil sa pagkakaalala nga daw niya ay nagtakbuhan at nag-alisa na ang mga ito, nang malaman na Wuwei Army na ang namamahala sa Nanggeng City. Tama ka dyan, wika naman nila Heitan, pero tinanong lang naman ng squirrel kung ano ang mali sa kanila. Sinabi nga din niya na magandang opportunity ito upang makagawa sila ng mabuti, sabay tanong kung bakit hindi nila habulin ang mga bandido. Pero hindi nga daw alam nila Heitan kung nasaan na ang mga bandido ngayon, gayunpaman ay sinabi naman ng squirrel na madali lang yan, at agad na din itong tinawag ang kanyang dagang, sabay sabi na tutulungan sila ng mga ito. Kaya muli ay pinasalamatan na naman nila ang squirrel, habang ang dalawang silawit naman sa taas ay pinapanood lang sila. Dito ay sinabi ni Commander Liu na pambihira umano ang alagang squirrel ng ating bida, dahil bukod umano sa mabilis itong mag-isip, ay mataas din ang cultivation level niya, at ganoon na din ang mga tauhan nito. Tinatanong naman ni Zhang kung bakit masyadong masaya si Commander Liu, sabay sabi na sana ay hindi sila magdulot ng kaguluhan, pero sana nga daw ay sinabi din ng ating bida ang patungkol sa nakakahanga niyang alaga. Huwag kang mag-alala Mr. Zhang, wika naman ni Commander Liu,
Sabay sabi na babantayan niyang mabuti ang mga ito para hindi sila magpabaya sa cultivation. Sinabi nga din niya na sigurado namang wala nang makakatapat sa kanila, dahil malaki umano ang naging progress nila sa cultivation. Pero hindi naman daw ang tungkol doon ang inaalala ni Zhang, ayaw nga lang daw niya na makakuha sila ng mga hindi kanais-nais na atensyon. At ilang araw pa nga ang nakalipas ay nakatanggap sila ng mensahe mula sa Dragon Rush at iba pang noble force ng South State, kaya naman napapatanong si Zhang sa kung bakit nagpadala ng mensahe ang mga ito sa kanila. At nakalagay nga sa mensahe ang patungkol sa paghabol ng Wu Wei Army sa mga bandido, kung saan ay pinapasok na din daw ng mga sundalo ng ating bida ang teritoryo o nasasakupan nila. Nakalagay nga din sa sulat ang paghingi ng paumanhin sa kanilang kapabayaan, pero aayusin naman daw nila ang pagbabantay sa kanilang nasasakupan. At napapatanong nga si Dong Ye kung isa bang warning ang ibig sabihin ng sulat, habang si Zhang ay sinabi lang naman na alam na niyang mangyayari ito. Gayunpaman ay wala daw lakas ng loob ang mga noble force na kalabanin sila, pero sana nga daw ay hindi umabot ang report sa Celestial Emperor na si Wen Zaipi. Ang hindi alam ni Zhang ay nagtungo na ang mga noble lords kay Wen Zaipi, kung saan ay nagmamakaawa ang mga ito na pagbawalan ni Wen Zaipi ang Wu Wei Army, sa patuloy na pagpasok ng mga ito sa kanilang teritoryo. Masyado na nga daw malayo ang narating ng mga sundalo ng Wu Wei Army para lang habulin ang mga bandido, at sinasabi nga din nila na nais lang daw ng mga Wu Wei Army na maka-earn ng credit. Hindi ba at pabor naman para sa inyo ang ginagawa nila, wika naman ni Wen Zaipi, sabay sabi na mga wala silang silbi at batugan. Sinabi nga din ito na dapat umano ay magpasalamat pa sila sa Wu Wei Army, dahil tumutulong silang masolusyonan ang problema nila sa mga bandido. At na-shock nga ang mga ito sa sinabi ni Wen Zaipi, hindi nga din sila makapaniwala na sila pa ang sisisihin ng Celestial Emperor sa mga nangyayari. Iniisip nga din nila na masyado umanong pinapamuka ni Wen Zaipi, na paborito niya ang Wu Wei Army. Agad nga din niyang pinapalayas ang mga matatandang ito, ayoko nang makita ang mga pagmumuka ninyo, nakakadismaya kayong mga talunan, kung nagsikap lang kayo sa cultivation ninyo ay hindi mangyayari ang mga bagay na ito, wika pa nga niya. At matapos nang magsarado ang pintuan, ay sinabi nito na nakabalik ka na pala, dismayado din ako sayo. Bakit hindi ka nanatili sa kanyang tabi at naghintay ng pagkakataon? Pero sinabi lang naman ni Mujan na mukhang nakakabasa umano ng isip ang ating bida, nalaman nga daw ni Shu ang pangalan niya kahit hindi niya ito sinabi. Sinabi nga din ni Mujan na kakaiba umano ang mga nangyayari sa ating bida at sa paligid niya. Hindi ka ba nawirduhan sa mga nangyayari, tanong pa nga niya kay Wen Zaipi. Hindi naman, wika naman ni Wen Zaipi. At sinabi nga din niya na matapos maipanganak ang ating bida ay mayroon na siya ng abilidad na yun, ito ay ang abilidad na malaman ang pangalan ng mga tao. Sinabi nga din ni Wen Zaipi na dapat na umanong masanay si Mujan, habang iniisip na tulad ng inaasahan niya na isa umanong natural o pinanganak ng may angking abilidad ang ating bida. Pero sa tingin nga daw niya ay hindi pa sapat ang kakayahan niya para makatanggap ng blessing mula kay Wen Zaipi, sunod ay pinasalamatan na lang din niya si Wen Zaipi sa kabaitan nito sa kanya. Habang iniisip kung bakit tila umano masaya si Wen Zaipi sa kanyang mga nalaman. Sige, kung yan ang nais mo, wika naman ni Wen Zaipi, at kung ayaw nga daw ni Mujan ng kanyang blessing, ay pwede naman itong hanapin ng sarili niyang ko sa ibang lugar, at nanatili nga lang na tahimik itong si Mujan. Agad nga ding gumawa ng space si Wen Zaipi, at bago siya pumasok dito ay iniisip niya na matagal umano ang naging paghihintay niya. At dahil nga sa tagal nito ay hindi umano niya alam kung paano niya sisimulan ang pagbibigay o submit ng kanyang mga reports. At dahil nga sa hindi nito malaman kung paano sisimulan ang pagbibigay niya ng report sa ating bida o bagong hari, ay nakakaramdam ito ng matinding kalungkutan. Samantala sa Royal Capital naman, ay napapasigaw pa itong si Yi Chen matapos makakuha ng bagong ranking list. Sinabi nga din ito na kasalukuyan umanong pang-apat sa ranking si Yu Wentao, kung saan ay gumastos na malaki ang Li family upang mailagay siya sa pang-apat na pwesto. Agad namang tinanong ni Shu kung magkaaway ba sila o ang kanilang pamilya, pero hindi nga daw sigurado si Yi Chen sa bagay na ito, basta ang alam lang daw niya ay sumali din sa selection si Li Fangfeng, at malamang sa nais lang umano nito na maunang matanggal si Yu Wentao. Hindi bali na wika naman ng ating bida dahil ipagpapatuloy umano nila ang kanilang ginagawa, pero hindi nga daw nila kailangang isipin o alalahanin ang ranking, dahil ang importante at target nila ay ang makakapagbigay sa kanila ng malaking panalo sa pustahan.